May isang lumang ospital sa isang bayan na matagal nang isinara matapos ang sunod-sunod na insidente na hindi maipaliwanag ng mga otoridad. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti itong nasira. Nabiyak ang mga bintana. Kinain ng lumot ang mga pader. At ang dating masiglang gusali ay naging isang higanteng kalansay ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng pagkakasara nito, may mga gwardya pa ring itinalaga upang bantayan ang lugar. Isa sa kanila ay si Ramon. Mahigit 3 buwan na siyang nagtatrabaho roon nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari. Noong una, mga simpleng bagay lamang ito. Mga ilaw na kusang bumubukas. Mga pintuang dati nang nakasara, ngunit natatagpo ang nakabukas pagsapit ng umaga. Mga yabag sa mga palapag na wala namang tao. Ngunit dahil sanay na siya sa katahimikan ng gabi, hindi niya ito gaanong pinansin. Hanggang dumating ang isang maulan na gabi. Malakas ang buhos ng ulan. Paminsan-minsan ay sinasabayan pa ito ng kulog. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagsimula ang kanyang karaniwang pag-iikot sa gusali. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang kanyang naririnig. Pagdating niya sa 3 palapag, may napansin siyang kakaiba. May ilaw na nakabukas sa pinakadulo ng pasilyo. Napatigil siya. Sigurado siyang walang dapat ilaw sa bahaging iyon. Matagal nang pinutulan ng kuryente ang bahaging iyon ng gusali. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Habang lumalapit siya, lalo niyang napapansin ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang mas malamig ang hangin. Parang mas mabigat ang katahimikan. At parang may kung anong naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo. Nang marating niya ang pinanggagalingan ng ilaw, nakita niyang nagmumula ito sa isang silid na may kupas ng plakang nakasabit sa pintuan. Room 306. Bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa siwang nito ay tumatagas ang maputlang liwanag. Napakunot ang noo ni Ramon. Sa loob ng 3 buwan niyang pagtatrabaho roon, hindi pa niya kailanman nakita ang silid na iyon na bukas. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Unti-unti itong bumukas, kasabay ng mahinang langit-ngit. Sa loob ay wala siyang nakitang kakaiba. Lumang kama, sirang kabinet, at mga makakapal na alikabok sa sahig. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. May sariwang bakas ng paa at tila papunta ang mga ito sa sulok ng silid. Nalamig siya dahil walang ibang bakas maliban doon. Parang may bigla na lamang lumitaw sa loob ng kwarto at tumigil sa sulok. Wala nang kasunod. Wala nang pabalik. Parang may nakatayo roon ng matagal. Tahimik lamang. Nakatitig. Habang sinusuri niya ang paligid, bigla niyang narinig ang isang mahinang tunog. Hindi ito galing sa pasilyo. Hindi rin sa labas. Nanggaling ito sa ilalim ng kama. Parang may mahinang pagkakamot. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Parang may mga kuko na kumikiskis sa bakal. Napatigil siya. At sa loob ng ilang segundo, wala siyang ibang narinig kundi ang sariling niyang paghinga. Pagkatapos ay muling bumalik ang tunog. Mas malakas. Mas malinaw. Mas malapit. Unti-unti siyang lumapit sa kama. At nang yumuko siya upang sumilip sa ilalim nito, wala siyang nakita.
Madilim lamang. Ngunit may isang bagay na nagbigay sa kanya ng matinding takot. Huminto ang pagkakamot at napalitan ito ng tunog ng mabagal na paghinga. Parang may kung sino roon. Naghihintay lamang. Tahimik, hindi gumagalaw, at nakatingin diretso sa kanya mula sa kadiliman. Biglang namatay ang ilaw sa silid. Nilamon ng dilim ang buong kwarto. Kasabay nito, narinig niya ang mabilis na yabag sa likuran niya. Hindi sa pasilyo, kundi sa loob mismo ng silid. Tumakbo siya palabas nang hindi na lumilingon. Mabilis niyang isinara ang pinto at saka lamang siya huminto nang makarating sa hagdan. Kinabukasan, bumalik siya kasama ang supervisor ng ospital. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Ngunit nang makarating sila sa room 306, pareho silang natigilan. Dahil wala palang room 306. Ang huling silid sa pasilyong iyon ay room 305. At ayon sa mga lumang record ng ospital, wala kailanman naging room 306 sa gusaling iyon. Gayunpaman, nang tingnan nila ang lumang blueprint ng ospital, may isang bahagi roon na binura na ng panahon. At sa halos hindi na mabasang sulat, may nakasulat na numero. 306. Makalipas ang ilang linggo, nagbitiw si Ramon. Hindi na siya bumalik sa ospital. Ngunit hanggang sa kanyang huling araw doon, may isang bagay siyang hindi kailanman nakalimutan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may ilaw na muling lumilitaw sa dulo ng ikatlong palapag. At sa bintana ng silid na hindi dapat umiiral, may isang maputlang mukha na nakatingin sa labas. Tahimik, hindi kumukurap, at tila naghihintay ng susunod na makakapansin dito.